Salamat po sa Panginoon. Greetings in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. May the Lord bless us today sa fellowship ng Kanyang banal na Espiritu at saka sa presence niya at presence din ng Kanyang salita sa atin ngayon. And may the word of the Lord strengthen us, encourage us, and make us persevere. Na tayo po ay mag-persevere? Magsipag sa kaligtasang kaloob niya. Meron pong mystery ang biyaya ng Panginoon. Ang mystery po ng biyaya ng Panginoon is that siya ang lahat ng gumagawa sa ating kaligtasan. He is the determiner, and He is our sovereign Savior. But at the same time, all over the Bible, makikita niyo po na ang Diyos din ang siyang nagbibigay sa atin ng responsibility. And every time also, nire-remind niya sa atin na tayo ay accountable din sa kaloob niya. Okay? That's a mystery. And mahirap abutin ng ating kaisipan yun. But yun talaga ang kapangyarihan ng Panginoon. Mahirap, hindi natin kayang paliwanag at maunawaan ng lahat, kahit yung buong kabutihan niya sa atin. Okay. Today, ang title po ng ating pag-uusapan ay The Lord will bring us safely to His heavenly kingdom. The Lord will bring us safely to His heavenly kingdom. And we have two verses na references dyan, sa 1 Peter chapter 3 verse 18 at sa 2 Timothy chapter 4 verse 18. Meron tayong yung sa operator, meron tayong mamaya, meron tayong i-play na multimedia pala, Ellis, hindi ko nasabi sa iyo. Magpe-play tayo ng multimedia. Anyway, recorded naman yung sound, Ellis, Ellis? May ipe-play na multimedia mamaya. Okay lang? Dito sa akin. Okay? Doon sa multimedia, explain ko na ngayon para madali. May I have your attention, please? Makinig tayo kasi medyo ayok kong pabalik-balik mamaya. Andyan mamaya. Sasabihin ko mamaya. Okay na kayo? Wala nang HD. HD ba yun? Okay, meron tayong ipe-play na multimedia mamaya. And iba yung title niya. Yung title niya was The Good O-Meter. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin doon. No? And ako yung naglagay nito. Ito yung comment ko doon sa multimedia na yon, sa video. No? Is this how it will happen on Judgment Day? Doon sa i-play natin na video,
Meron doon, may props sila eh. Actually, it was well-intentioned yung evangelical, palagay ko, yung Christian yung gumawa nito. Well-intentioned yun. They try convey the message na ang kaligtasan natin is not by works. It's all by grace through faith in Christ. So dito sa nila, meron silang props na susukating ka doon sa Judgment Day, tutungtong ka doon sa kilohan, no? From bad, kung yung pagkindilo ka, kung makarating yung meter dito sa good para pumasa ka, no? Pero pagbagsak nakalagay diyan, not good enough. Balik dito sa zero yung o bad, yung to? Yung niya, needle. Okay? Lahat yung mga doon, lang ito, simple lang na nila, play nila na kunwari doon, pupunta ka doon sa judgment, dala mo yung bio. Titingnan dito sa dala-dala mong documents kung ano yung mga good deeds at saka bad deeds. Parang ganun, Kaya nga may sukatan dyan, bad at saka good. So, para madali nyo maintindihan kasi mabilis yung video. Okay? So, isa sa mga props nila doon ay itong metro na to, And dinerive nila yon doon sa palagi nakikita natin yung scale. Di ba lagi natin nakikita yan? Very common sa atin yan eh. Sa palengke, ito kilohan sa palengke. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, ganon. The Bible speaks of just weights and measures, which is also justice of God. Kaya pag bumili ka ng 1 kilo, talagang kailangan yung kilo talaga 1 kilo. Nung araw, alam ko may daya eh. Kaya gustong-gusto nung mga nagtitinda ko minsan, kasama ako noon, yung pakete lang. Yung isang sako, anuhin mo na maliliit kasi bawat isang guhit na kulang doon, dadami yung kita mo kasi hindi eksakto yung maliliit na tinitinda. Technique yun di ba? Pati sa itlog, ganyan nangyayari eh. Asukal, mantika, bagoong, ganyan. So, walang hustisya, Okay. So, we know na ang scale, by what, na i-relate sa atin ng tungkol sa justice. Because in the end, sa kasi dun sa multimedia na panonoorin natin, kikita natin dun yung justice i-implement, parang ganun, final. Ito na yung hustisya ng Diyos. And related to that, aware din tayo dito sa sino yung gumagamit ng scale na yon, Iyon yung tinawag na si Lady Justice. Okay, alam niyo yan? Di ba, Lady Justice. So this mural or painting nung sa may Lausanne, Switzerland, was painted on 20th century ni Paul Robert na ang nasa isip niya is very much inspired siya sa reform faith noon, sa progress ng Reformation faith. At nakita niya ngayon yung kaimportante ng law of God. Kaya dun sa konsepto nila nung araw, sa justice, sa Lady Justice, na ang justice meron yung scale, and then merong authority, at merong binabasehan yung pag-judge. Kaya nga makita niyo sa painting na yon, dito sa lower portion niya, ito yung mga tao na may mga disputes. Yung disputes nila should be settled by the word of God at with justice. Yun ang ibig sabihin, So itinuturo nung authority na pwedeng mag-penalize na ang basis ay yung Bible. Doon na-inspire si Paul Roberts sa paggamit nung Lady Justice na yan. At yung mga judges dito, painting ito, okay? Dinedepict dito na ang babasehan nila ay ito, yung justice, yung justice ng galing sa salita ng Diyos. However,
as it progresses, yung paggamit nila ng tao doon sa Lady Justice na yan, no? Doon sa New York naman, sa isang website, sinabi niya kung ano ba yung source, ano ba yung, saan ba galing yung konsepto na yan ng Lady Justice, no? Ang tao, kahit na anong civilization, gusto niya ng justice. Kaya lang, katulad ngayon, iba-iba na ngayon ang definition ng justice eh. Noon din, kung sino yung naghahari, yun yung hustisya. Naintindihan niyo po? Kung sino yung naghahari, siya yung hustisya. Kung ano yung policy niya, o kung grupo man yung naghahari, sila yung hustisya. So from the dawn of civilization, sabi rito, no? Justice has been conceptualized as divinity, okay? Linked to the cosmic order. But it is from the Greek and Roman goddesses of justice that today's iconic symbol derives. So yung Lady Justice na yan, hindi siya talaga Christian. Nakuha nila yon ang concept na yan sa Greek and Roman mythology. Doon sa Roman mythology, sa Greek, sabi rito, is, in Greek mythology, the goddesses of justice are Themis and her daughter Dikel, also known as Astrea. In ancient Rome, after nung Greeks, ang sa Rome naman, meron naman silang ginamit na goddess din, pero hindi talaga yun ang purpose nila. Ginamit lang nila yung goddess na yon, na ang pangalan ay Justicia. This is where we got the word, yung Tagalog, yung sa ano siguro, Latin siguro, o Spanish na Justicia. It was a civil abstraction rather than a mythological deity. Okay? So, si Justicia, Lady Justice, is galing talaga sa Greek and Roman mythology. Kaya nga yun ang ipinortray din because yung civilization talagang gusto niyang i-anoy talaga na may justice, yung concept ng justice talaga gusto niyang i-ano yon. So naging inadapt na nila yung Lady Justice na yan kahit doon sa korte sa New York, yung walls doon ay naka-paint lahat yung history. The painting tracks the history of the law, starting with the Mosaic law, followed by the Egyptian, Greek, Roman, and so on, up to dun sa Reform, dun sa tinatawag na common law, and ending with the modern law. Bakit natin kinakailangang makita ito? Because now, ang tao, when we talk about the scale, when we talk about the judgment, kanya-kanya sila ng definition ng justice. Even yung justice na gagamitin sa Judgment Day. Okay? Pag-usapan natin yun mamaya. So ngayon, in the modern day, na kung saan, nabasa natin kanina dito, balik ako ng isang slide, ano na ngayon ang tinakbo nung, sabi rito sa New York, tinatrack nila yung takbo nung justice na yon. Dito ngayon in India, bago lang, India's Lady Justice undergoes a makeover. May makeover na yung Lady Justice. Dati, before, blindfolded. At meron siyang hawak na scale at meron siyang hawak na sword in hand. Okay? Ngayon, ang sa India, eyes are opened. Blindfold is removed. Bakit kinakailangan kang blind? Sabi nga, binabasa ko yung article yung sa Bakit kinakailangan kang blind? Kailangan fully nakikita mo para na walang partiality. Titingnan mo talaga na walang partiality. Dito naman ang purpose nila para walang partiality. So anyway, ayan na yung nangyayari. Yung scale, it remains the same. May at least nanatili yun doon, Pero yung sword, the sword now, the authority is replaced by the Indian Constitution. Ayan. Kanina, napansin nyo, doon sa may Lausanne, Switzerland, balik ko ng ilang lang. Ano yung ipinopoint na authority? Balik ko lang dito. Yan, yun. To.
Yung sword nakapoint sa Bible. That time, dito sa mural na yan. Dito ngayon, forward ko ulit, sa India, hindi na. Ito na, Constitution, yung may sword. Yun ang basehan nila. So, ang point ko dito is, kung ako tanungin nyo, this is my commentary. Ayan, walang pagbabago yan. Walang lady justice. Yan lang ang justice. No? The Bible, yung scale na sinabi sa Bible, yung authority na galing lang sa Bible. Yun ang justice of God that is revealed to us. Wala nang ibinigay na iba ang Diyos sa atin kung hindi, yun ang kaimportante nung salita ng Panginoon. Kaya masingit ko na sabihin na sana wag tayong tatamad-tamad magbasa ng salita ng Panginoon because in there, dito, nakalagay, from beginning to end, ang Diyos is a God of, balik ako ng isang slide, Our God is a God of justice. Isa sa mga attributes ng ating Diyos is righteousness. God is walang mas mataas na hustisya na basehan ng justice na binabasehan ng Diyos. Siya mismo ang justice. Siya ang embodiment ng hustisya. Kaya sa akin, hindi ako gagamit ng lady justice. Okay, because this depicts the cosmic power, yung divine, na siya ang may hawak ng justice. And ngayon, in some way, parang kung minsan may positive point din yon na dito para yung babae ngayon, pinaglalaban nila yung justice. No? Women's rights. Ginagamit ngayon yon. Anyway, so, balik tayo. Sa akin, nakikita ko sa buong scripture na God is justice. Wala nang lady justice sa Bible. Okay? So now, let me play. Panoorin nyo na. Having explained that, panoorin na natin itong video. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. I was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Ang kapal na puro negative. Somebody's trend, been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Okay, take note of that. Hindi daw siya yung pupunta dun sa scale. Him.
Hey, wait a minute. That is totally not Not fair. fair daw, not fair. That's why it's called grace. Well, napaka well-intentioned sila na Next. ginawa nila yun. Kaya sabi nga, ito nga yung sulat nila doon, no? The video was originally made to counter the common belief being good gets you into heaven. So nakita niyo yung iba kanina na, yabang nila ako, dami kong ginawang mabuti, no? Being good gets you to heaven. But take care of that, ano? The Bible is clear that faith in Christ, ito yung sabi nila dun sa site na yan. The Bible is clear that faith in Christ, not good works, is how we receive the gift of eternal life. However, this subject always bring up a very old and valid argument of the importance of faith versus works. You can actually read a biblical author wrestle with the subject in the book of James. Okay? So, not good works. Ang nangyari, may mga extreme na naging application niyan. Pero we'll go to that in the later stage siguro, or later time. So, dito meron akong diagram dito. Yung nakita nating video kanina is a very popular concept. Actually, marami sa internet, dami nilang nakabasa noon, daming nagfa-follow nung ano na yon. It's a very, very popular concept, no? Na pagdating sa end of the road sa atin, doon pa lang tayo susukatin, di ba? Kung pupunta sa eternal life o pupunta sa hell, no? Ito yung stage na dito, no? Pag ganun, no? Tapos dito, pag namatay ka na, titingnan na, susukatin na kung saan ka pupunta. It's a common concept, especially sa Muslim. Especially sa Muslim. Sa Jew. Sa Muslim dito, pag namatay, dun sa Judgment Day, may mga ipapasa na mga, yung angels, may mga ipapasa na mga books. Kapag kakanan yung kanang kamay mo ang inano ng Diyos na mag-catch ng book na yon, parang nasa positive side ka. Pag kaliwa ang nakasalo ng book na yon, nasa negative side ka. So, parang alam mo na kung saan ka pupunta. Ayoko, binase nila yun doon kay Gideon yata, kung paano yung kwan na yon. Anyway, this is a very common concept. And even among Christians, lagi tayo meron dito, hindi natin nasisettle to eh. Andiyan pa rin kung minsan ang isip natin na sa kabila ng lahat na nakilala natin ang Panginoon ngayon, alam natin in the Bible na may mga verses kasi na parang patungkol sa judgment. Patungkol talaga sa judgment, but we will come to that kung alino yung mga ilang verses na yon in the future. Okay? Now, in the Bible, remember itong diagram A na ito, Sa diagram na to, ito yung common na kaisipan. Even many Christians. Pero dito sa diagram B, ang sabi ng Biblia, tayo ay pinanganak ng makasalanan at tayo ay lumalakad, Pinanganak ng makasalanan at lumalakad sa kasalanan. So, sa umpisa pa lang, ito yung afterlife. Sa Romans 5:12, sin entered into the world and death through sin, and so death is spread to all men because all sinned. Nasukat na. Yun yung hustisya ng Diyos. Yun ang righteousness ng Diyos. Yun ang hustisya niya. Sinabi niya, all have sinned. So dito pa lang, huwag ka na mag-antay doon. Yung mga wala sa Panginoon, na lumalakad sa kadiliman, sa kasalanan, yan ang judgment, Sa Colossians 1:21, yan ay alienated from God. Walayo na sa Diyos. Alienated from God, at ang judgment sa Kanya ay, wala na dito yung scale para susukat dito. Dito pa lang, sinabi na kung ano. Amen? Sinabi na yan.
Kaya it does not work. Ano man ang gawin nito, hindi yun acceptable dito na basis ng ayon sa Bible na parang mayroon siyang, pwede pa siyang mag-good works dito para doon sa diagram A, baka pwede pa siyang pumunta sa heaven. You get it? Okay. So ito na, andito na yung sukatan kaagad, nasukat na diyan. No need to wait for that. Kaya nga sineshare natin yung gospel. So that, born in sin, we are alienated from God, sineshare natin yung gospel, na only in Christ, magbabago ito. Na ang Diyos mismo magpapa-implement yan. So here, sa diagram C, remember ito kanina, no? Lumalakad papunta doon, but dahil sa siya ay kinuha ng Diyos, it's by the grace of God. Explain natin yan mamaya. Because of the work of Christ, dito pa lang, andito na yung scale. Andito na yung scale. Both sides, ang nagbalanse ng scale, it's all the works of Christ. The works of the cross, He died for us. He became sin for us. He took the penalty for us. And the righteousness of God, or the righteousness of God, Christ, which is we call it justification, is imputed doon sa believer in Christ. Okay? So ngayon, itong believer in Christ, I'm talking eternal life dito, hindi yung judgment ng rewards. Meron yan sa sa Bible. Hindi yung judgment ng rewards sa kayong sa mga talents na ibinigay sa atin. Ito yung point na kung saan in Christ. Kaya nga sinabi natin dito, napatawad yung mga kasalanan. Hindi na yan susukatin pa doon. Are you with me? I hope this will make a lot of difference ngayon sa ninyo, sa ating pananampalataya sa work ng Panginoon. Okay? So, here, itong scale na to, dito na yan eh. Dito na yung judgment na yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but will have everlasting life. Sa 2 Corinthians 5:21, He made Him who knew no sin to be sin on our behalf. Kanina, nakatilt yan. Kanina, no pinanganak tayo dito, nakatilt yung scale. He made us sin to be, He was made to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. So siya yung nagbalanse nung justice ng Diyos. Siya lang nakasatisfy nung justice of God. So dito, that we may have eternal life. Amen? You see? There's a huge, ibalik ko ulit, just para maano natin, kasi naniniwala ako na malaki ang effect ng ng visuals ko minsan. Ito, yan, sorry, sobrahan ko. Okay? When justified here, hindi ka nababalansehin uli sa mga kasalanan mo diyan. It's paid once and for all. Okay? It's paid once and for all. Ito naman, dito, kung wala siya sa Kristo, kung hindi siya sasalubungin ni Christ at hindi niya masalubong si Christ, ang judgment niya dito, for all have sinned and fall short of the glory of God. That's it. Okay? Kaya lang, meron akong i-point na isang sitwasyon dito. No? Ito sa diagram C, may mga Christians, pagkatapos nilang makilala ang Panginoon, parang ganon, no? Mabit ang justification ng Panginoon. Ang focus lang nila, ito okay na to, and then aantayin na lang nila ito.
ito in between, from here to here, minemaintain na lang nila yung justification na yon sa pag-attend lang siguro ng church. Ganon. Yun lang, antayin na lang nila yung walang pursigi. Kanina sa kanta natin, yung pangalawang kanta natin kanina, I hope you have noticed that. Doon sa kanta natin kanina, merong slide doon na ang sabi, in the Lordship of Christ, we are saved to serve the kingdom. For the kingdom cause, sabi doon. Maalala nyo yun? Meron? Right? Yeah. Umaayon yung song leader. No? Ito, for many Christians, mula dito hanggang dito, blanco. Or hindi active, parang ganun, sa salvation na ipinagkaloob ng Panginoon. So, ito yung isang i-highlight natin dito. No? May abuse yung, alam nila, save na. And then, dito, parang mga mami na pupunta lang sa MU, no? Mga mami na papasok lang sa church and lalabas ng church para lang naantay lang ito. Yun ang focus nila. Kaya sabi ko kanina, yung mystery ng grace ng Panginoon, hindi po ganon, no? Hindi ganon. Yan. Kita niyo yung paggalaw ng diagram? Dito sa diagram, tulad ng kinanta natin kanina, no? Diagram D, makita nyo, our personal salvation is not the focus on and goal of the gospel. Ito ayon dun sa isang theologian, but simply the starting point. The goal, ito yung kinanta natin kanina, is God's kingdom. His purpose for humanity and the world. And that, magagawa natin yan na lumakad, lumago, pag-serve sa kingdom ng Panginoon by obeying the law, word of God. So dito papasok na sana tayo ma-encourage na magbasa. Nung makita natin, magbasa ng Biblia, maging masipag tayo magbasa ng Biblia para makita natin yung will of God sa kanyang kingdom. At katulad dun sa scripture reading natin kanina, God loves us first. Kaya, because He loved us first, hindi tayo ang unang nagmahal sa Kanya. That's why we obey His commandments. And this is the love of God that we obey His commandments. Dito, sinalubong tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Nung sinalubong tayo ng pag-ibig ng Diyos, balik ko ng isang slide, sister. Balik ko lang ng slide. Hindi yung wala dito. Hindi. Merong gagawin, ito yung sinasabi ko kanina na misteryo, may gagawin sa atin yung pag-ibig ng Diyos o yung grace of God, may gagawin. Matatransform tayo eh. Magiging ilalakad na natin yung ways of the eternal life. Yung lakad ng nasa eternal life. May eternal life, lalakad na yan. No? Nung baga nakaraang mga lesson natin, hindi po yan necessarily straight. Minsan up and down yan, pero iisa pa rin ang direksyon. Sa ibang theologians, ang sabi nila dyan, progressive sanctification, yung lakad na yan. Nag-i-improve kasi, nagmamature. Hindi ba, marami sa inyo ngayon, over the years, nakita nyo may growth naman eh. Pero over the years din, lumalaki din yung tingin mo, doon sa katiting na kasalanan, ang laki na ng conviction mo. Dati hindi ganun kalaki yung conviction mo. So, merong merong tension dito, no? May tension dito. Sa stage na ito, from here to here, may tension. As we walk in the kingdom of God, meron pong tension diyan. Okay? So now, let me go to the next slide. Okay? So, salvation, sabi rito, requires, I'm talking from here to here, okay? Requires that we serve God faithfully. So yung pagiging faithful sa Panginoon, umawak ka sa Kanya. And then, umawak ka rin sa pagiging tapat sa Kanya. You persevere. Mag-aral ka. Pag-aralan mo, you ask God in prayer also, Lord, turuan mo po ako na lumakad sa kalooban mo na maging kalugod-lugod sa iyo. Lumago po ako sa pagkakatawag mo sa akin. Hindi ka stagnant, no? So you stay faithful doon sa faith. Hindi ka stagnant, no? And work
to advance His kingdom. To advance the kingdom of God, we have the justice, yung salita ng Panginoon. How to walk in the righteousness of God. Ito yung Biblia, yung law word of God. Kaya nga sa law word of God, makikita nyo may mga imperatives na tinatawag, instructions. For example, ano yung instructions doon? Do not neglect the assembling of one another. May instruction na, husbands, love your wives. It is an imperative. Subukan mong i-disobey yun. Anong mangyayari? Hindi ka talaga tinawag ng Panginoon. Yun ang hamon doon. Kasi, you shall know a tree by its fruit. Yung tunay na sinalubong ng pag-ibig ng Panginoon doon sa scripture readings natin, makikita mo yun sa bunga niya dito. Kung totoo nga na siya ay sumasa Panginoon. Okay? Because the grace of God will work in that man, at yung bunga ng grace ng Panginoon ay makikita talaga. It will not fail. Ito yung tinatawag natin na assurance ng ating salvation. Ang assurance na yun also, it produces yung that we serve God faithfully and work to advance the kingdom of God. How do we do that? Sa family, meron doon, no? Basahin niyo yung Bible. How do I advance the kingdom of God? Nakasama doon, makiparticipate doon. Okay, you read the Bible, sa family, ituturo yun sa mga anak. Ginagawa natin dito sa Bible study, sa mga children, sa pastoral fellowship, dito mismo. Meron tayong mga personal devotions din. This is, and then we obey yung mga salita ng Panginoon. So here to here, we become fruitful for the advance of the kingdom of God. Hindi katulad ng isang diagram na nakita natin, dito lang nakatingin, inaantay lang yung kamatayan. At saka dito, it's very important to understand. Ito na naman, very common na naman na ginagamit ito. RIP, rest in peace. Lahat ng tao, kahit unbeliever, gagamit yan, rest in peace. Kasi ang tingin nila, itong buhay na to, puro trouble. Kaya pag namatay ka, rest in peace ka na, nasa heaven ka na. Sipin mo yon. Yung konsepto nung unang diagram natin, di po ba? So now, no, dito, sa lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoon, Romans chapter 8 says, ibinigay sa atin ang banal na Espiritu so that to life na ito is all by grace. Itong life na ito, yung growth dito sa life na ito. It's all by grace. So sabi ng iba, it is a progressive sanctification. It is called in the Bible, you read that in the Bible, obedience of faith. It is called godliness. It is called being discipled in the kingdom of God. To be discipled in the kingdom of God, malaki ang magagawa ng personal na meron kang communication sa Panginoon, prayerfully and reading the Bible, knowing His will. And when we obey, it's not because hindi upang tayo ay magkaroon ng merits o good works para dadalhin dito, ma-judge, wala na. Hindi yun ang point nun. Yung pag-obey natin in doing good works, yung pag-obey sa Panginoon in doing good works and being progressive or productive sa kingdom ng Panginoon, it's not to gain merit, kung hindi bunga ng grace ng Panginoon at ng banal na Espiritu Santo sa buhay natin dito, which gives us the assurance that we are in the faith. It gives us the assurance that we are in the faith. It is not to gain salvation. It is not but to walk in salvation. Okay? Sa next diagram, kaya nga sa Galatians 2:20, sabi ni Paul, dito sa walk na to, no? I have been crucified dito with Christ. It is no longer I who live dito, dati dead dito. It is no longer I who live, but who? Christ lives in me. Christ now lives in us up to here. This is our assurance. Ito ang ating kalakasan at saka assurance ng kaligtasan na ibinigay niya sa katotohanan na sinabi niya sa atin na kaligtasan. Because Christ lives in us, how do we know? Yung yes but how na issue.
Yes, but how do I know that Christ lives in me? You shall know a tree by its fruit. There is, sa scripture na reading natin kanina, there will be a growth of love for God. And the love for God says, we love His commandments. And to love His commandments, you must know His commandments. And to know His commandments, you read and you listen to God. You read the Bible, you listen to the words of God, you love it, you obey it. Yung details nun, yun ang encouragement na iniiwan ko sa inyo. Here, sinasabi ko yung general, not all the details. Kayo, you move na pag-uwi nyo, basta kayo. Kilalanin nyo ang Panginoon. Hindi nyo kaagad kilala ang Panginoon. We will grow in the knowledge of Him. Okay? Lumakad ka dyan, makikilala pa natin ng matindi ang Panginoon. So, next slide. And in this stage, nung pag-obey natin sa Panginoon, paglakad natin sa kaharian ng Panginoon, remember, dun sa paglakad natin sa kaharian ng Panginoon, kasama yun yung kaya tayo nagtatites to finance or tax kasi natin, and that's God's way of financing the work of the kingdom of God. In preaching, in teaching, in evangelization, and other works na ibinigay sa atin. Hindi lahat ng churches para-parehas yung battlefronts na ibinigay sa kanila ng Panginoon. For example, sa Amerika, may mga kapatid tayo doon, nagbi-minister doon sa lumalaban doon sa abortion, na may mga nagpapa-abort, para hindi mapa-abort, i-adapt nila yung children. Oh. Sa iba naman, sa Africa, iba naman yung ministry nila. No? Yung paano naman iligtas yung mga pinupugutan ng ulo ng mga Christians. Sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon, iba-iba ang detalye ng purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? So, okay. Kaya nga sabi rito, generally, we know dito sa stage na to, that God, in everything, God, siya nang in charge dito, no? Dito, nung tayo ay kinuha ng Panginoon dito, siya na in charge sa atin. That's why, this gives us also the assurance na wala ka ng doubt dito. You know, because it says, we know that God causes all things. All? What is all? All. Right? Ulitin ko, what is all? To work, it is God Himself causes all things to work together for good. I-explore natin yan. For good to those who... Tika muna, di ba siya ang una nagmahal sa atin? Di ba dito, sabi rito, we should love God? To love God is to obey His commandments. Imperfect tayo. Shall we be encouraged to love God sa imperfection natin? You see, ang isang hindi kasi natin nakikita, dito sa justification ng Panginoon, namamatay yung old nature. Yung naging righteousness natin ng Panginoon, magte-take effect, we will be healed. May binigyan tayo ng new nature dito, yung new nature na yon, Christ in me, sabi ni Paul, lalakad yun sa love of God. Not because, wala siyang doubt na, teka muna, yung kasing misuse nung tinatawag na simultaneously just and sinner, tama yun pero may maling gamit yun pag hindi na-explain talaga. We are simultaneously just and sinner, pero yung sinner doon, the dead man is dead. Yung old is gone. 2 Corinthians chapter 5. All things become new. May new nature na ibibigay dito. Yung new nature na yun, no matter how imperfect, dahil andito pa lang kasi dito ang perfection o glorification, katulad sa bata, pagka nakikita mo na mahal ka ng bata, natutuwa ka, di po ba? Natutuwa ka din sa pagmamahal ng bata kahit na hindi mature yung pagmamahal ng bata sa magulang. Naglalambing bata, natutuwa ka. So are we. When we love God, hindi niya tinitingnan yung issue nung walang perfection. Hindi. Yung new nature na bigay niya rito that is growing,
Natutuwa siya because it is the work of the Holy Spirit yung nag-o-obey na yun sa commandments ng Panginoon. That is why there is the imperative in the Bible to obey the Lord. Otherwise, kung sinner na unacceptable sa why do we obey? Bakit binigyan niyo ng Bible dito sa New Testament pa rin na imperatives to obey the Lord? But here comes the new nature. Yung sabi ni Paul sa Galatians 2:20, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. So here, dito nabasa natin kanina, balik ko pa uli. Kasi gusto kong i-stress talaga to. Dito, God causes all things. What is all? All. Di ko kayang abutin yun. So dito, titingnan natin, elaborate natin ngayon. Dito, ang salvation na kaloob ng Panginoon sa atin dito is not without problems. Actually, maraming problems na harapin. Yes? Maraming problems na harapin. Yung mga naunang mga Christians, ano hinarap nila mga problem? Nung naging Christian sila, lumaki ang problema nila. Persecution. Sa persecution, involve ang, siyempre, nagkakasakit, yung may namamatay, yung mga ari-arian nila, naaagaw, di nila na-enjoy yung buhay nila. So, anyway, we'll come to that. Here, merong presence ng problem. Salvation does not put away, parang tinatawag na blanket insurance na wala ng problem. Hindi, walang blanket insurance. Ang salvation sa Panginoon ay dadalhin kanya sa problema. Pero remember, yung sinabi ng binasa natin kanina, in all things, God works for good. So, questionin natin yun, how can it be good? For my good and problem yun. That's the justice of God. That's the justice of God and the righteousness of God sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. So here we have problems. We may call it maybe mga personal problems or involved doon yung sometimes from time to time may mga guilt tayo, right? Amen? Sometimes nag-struggle tayo sa unbelief. Wala naman sa atin nag-solid kaagad na buo yung sa Panginoon eh. Actually sa atin yung belief natin pag ganun eh. Nag-ano siya, nagsusway kung minsan, nalilindol kung minsan. Kaya nga si Christ lang yung nagme-maintain sa atin dito. It's all by grace. For by grace are you saved through faith. It is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. What it is saying there is, i-paraphrase ko para mamaya, pag na-encounter natin, familiar sa atin yon. Yung verse na yun sa Titus is this. Our salvation, hindi kayang i-provide ng tao, ng kakayahan ng tao, at ng anumang force in the entire universe, walang anumang bagay na nilikha, malaki o maliit, makapangyarihan o maliit na kapangyarihan, walang anumang bagay na makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. It's only by the grace of God through Christ Jesus. Yun ang ibig sabihin ng Titus chapter 2. For by grace are you saved. No other thing, no other created thing can give that grace, that salvation. It is only the grace of God through Christ Jesus. Yung sa pagkakasala natin sa Diyos, yung pagkahulog natin sa kasalanan, walang anumang kakayahan ang tao na humango sa atin doon. Yung sa isang kanta namin doon na walang sino mang makapagliligtas sa iyo, tao, minamahal mo, magulang mo, o Ang Diyos lang ang nag-ahon sa atin sa kasalanan. Okay? So, unbelief. May problem tayo sa unbelief. Sometimes, from time to time, may problem tayo sa despair when faced with so much big problem. Di ba? Ano yung problem na yun? Kung minsan karamdaman. May mga Christians, taon na nila hinihingi sa Panginoon, pagalingin mo ako dito, pagalingin mo dito, hindi gumagaling. May kilala akong pastor, yung anak niya abnormal.
Lumalaki na yung anak niya, tumatanda na yung pastor, na insecure na siya. Sino ngayon mag-aalaga doon sa anak niya na abnormal? 20 years, 30 years na niya pinagpe-pray, hindi pinapagaling ng Panginoon. Merong isang pastor na ginamit ng Panginoon na talagang maganda, very productive yung paggagamit ng Panginoon sa kanya. At the early age, 32 years old, pop, namatay. Pinatay, pinahintulot ng Panginoon. The verse that we read a while ago, ang sabi, in all things, God works for good to those who love Him. Right? But it's hard to comprehend yung love na yun ng Panginoon. And it is all, there is no unrighteousness with God dun sa scale na yun because God is righteous. God is just. His love cannot be separated apart from that. In weaknesses, sino sa inyo nangihina na yung tuhod? Bakit, Lord? Tapos sasabihin natin, isang tuhod pa lang yun, hindi pa dalawa. Tapos questionin mo na, mahal ba ako ng Diyos? Unbelief, tatakbo na yung unbelief. O kundi kaya, Lord, wala na akong pambili ng maintenance ng blood pressure ko. Baka bigla na lang ako ma-atake, Lord. Nagtitiwala ka na doon sa medicine at maganda yung medicine, hindi ko sinasabing masama. Pero kapag wala ka ng pambili, ano na ang maiiwan sa'yo? Hindi ka naman pwede magnakaw sa Watsons, di ba? Meron tayong financial difficulties. Dito meron. Meron. Sino sa inyo ang, hindi masaya doon sa sweldo niya? O kung minsan walang sweldo. Katulad ng mga magulang na pinapakain ng mga anak. Amen? Kung minsan, hirap na hirap ako lumunok. Kasi alam ko, baka mahirapan yung anak ko. But God says, God causes all things for good to those who love Him. Do you trust that? Isipin mo ito from justification to here. Bigay ng Panginoon. Hunger. Accident. Mayroon kaming katuruan nung araw. Pagkaanak ka ng Diyos, walang mangyayari na sa iyo. Kaya ka nagkasakit kasi meron kang curse ni Satan. Biglang natamaan ng accident. Sumobra yung turo sa atin ng mga promises. May mga promises ang Panginoon. Pero it's not by us na i-define natin yun by our own terms. It is in the terms ng kingdom of God. How He glorifies Himself. At hindi ito para-parehas sa bawat isa. May mga hindi na aksidente. Kung sino yung, sabi pa nga nung iba, hindi naman siya gumagawa gaano sa kaharian ng Diyos Siya patuloy ang hindi na aksidente. Ako na masipag sa gawain ng Diyos, ako pa na aksidente. O di ba kung minsan sa mga delubyo, sa lindol, sa mga sabi natin, bakit hindi namatay yung mga magnanakaw na mayayaman? Tapos yung mahirap na sardinas lang yung ninakaw, siya pa yung tinamaan na ianod pa yung bahay niya, nakulong pa siya nang dahil sa sardinas. How can we explain that? Suppose Christian yun. How can we explain the justice of God dito hanggang dito? Now the Bible says, in all things God works for good to those who love Him. What a faith ang kinakailangan. We cannot produce that faith. It's all by grace. It's a gift of God. To face all these things, it's a gift of God. So Christians, at the same time, sinasabi ng Biblia that we are responsible to Him. So He tells us to pray to the Lord, to seek the face of the Lord. Humingi ng awa, humingi ng biyaya. Although siya yung sovereign, siya yung governor ng life natin. Pero yun ang mystery na sinasabi ko nga. There are accidents, disaster, loss of loved ones. Diba? Mga masasakit. Nangyayari yan sa mga Christians. Illness or nagkasakit yung mga mahal natin. May mga unanswered prayers tayo.
Right? And in all these things, kung hindi lang siya nagme-maintain yung justification niya, mine-maintain tayo dito, bagsak na tayo, wala tayong kakayanan ng sarili natin. No created thing or being can sustain itong walk natin dito in faith. It's only by the grace of God. Wala rin sa ating kakayahan. What do I mean by that then? Therefore, ano ang yes, but how then? Ang sabi sa atin ng Biblia, tumakbo tayo sa Panginoon. We cling to His righteousness. We cling, trusting Him that He is just in everything. Matwid siya at mahal niya tayo. Next slide is this. Kailan lang nabasa ko? 30 Christians beheaded by ISIS in Africa, in Mozambique. Babata pa nila, no? Siguro yung mga newscaster sabihin nila, sayang yung buhay nila. Bata pa sila, namatay na sila sa Panginoon. Kung minsan sinusukat natin yung ganun, di ba? Kaya, sayang naman yung bata, sayang yung buhay niya, namatay siya, batang-bata pa lang. Here, kung sila ay tinawag ng Panginoon and God gave them the promise that in all things God works for good to those who love Him, can we accept that? It is for good? Amen? O naggaganon na kayo? O lalo kayong tumitibay sa Panginoon? Ngayon, na maintindihan yung salvation na kaloob ng Panginoon. Go back. Christ Himself. Di ba? Nag-suffer to give us this faith. He died on our behalf. And then comes the apostles. Wala namang apostles na nagtayo ng after nung nag-minister or habang nag-minister, nagpatayo siya ng malaking bahay eh. Wala, they all died. Early age. Walang nakarating ng 50. Meron yata si John lang. Doon sa nakita niyong visual na yon, sa Romans 8:35, ang sabi ni Paul, dito sa buhay na to, from here to there, the walk of eternal life, the walk of eternity in Christ Jesus. It's not without problems, but it's full of problems. Sabi ng Diyos, sa ganun nag-glorify ang kanyang pangalan. And He defines it as, in all things, God works for good to those who love Him. First of all, siya ang unang nagmahal. So sabi rito, Romans 8:35, who will separate us from the love of Christ? Who will separate us? Kanina sa Titus chapter 3, Titus chapter 2, kako sana, we are saved by grace. There is no one, no created thing can give us this salvation kung hindi it's all by the works of God. Okay? So now, yung opposite niya, can anybody remove that salvation? No. It says, who will separate us from the love of Christ? What force, what energy, what created thing can separate us? Even ourselves, we cannot separate ourselves from the love of God because we are now given the new nature. Yung old nature na rebelde sa Diyos, pinatay sa cross of Calvary. And in this, sabi ni Paul dito, who will separate us from the love of Christ? Will tribulation, kasi trust ka niya sa tribulation, dadalhin ka niya sa tribulation. Will tribulation, will problems, with financial problems, unanswered prayer, despair, and so on. Distress, persecution, or famine, nakedness, or peril, or sword. The Christians of that time, they all suffered this. But Paul tells them, none. Christians, basahin nyo yung 7 churches sa Revelation, makita nyo doon. Satan has asked to kill them. Yes, sabi ng Lord. Yes, they will die for me. Will these things be able to separate us from the love of Christ? The love of Christ that holds us from here to here. What an assurance. So anong sagot? Who will separate us from the love of Christ?
Sabi rito, but in all these things, we overwhelmingly conquer through Him who, inulit na naman, loved us. He loved us. He loved us. None, no other thing in the universe can separate us from the love of God. Pero, ang hirap naman kasi hindi nagagamot tong rayuma ko eh. Love ka ng Panginoon. Na-aksidente ka, namatayan ka, so on, may mga despairs ka, and so on. Ang hirap na wala kang pera, and so on. Love ka ng Panginoon. Amen? For I am convinced, verse 38, that neither death, nor life, nor angels, this is Titus chapter 2, verse 15 to 18, nor death, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, no created thing, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from, inulit na naman, from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen? Ano pa ang motivation sana na sasabihin ko sa inyo para magsipag tayo sa kaharian ng Diyos? Magsipag tayo sa paglapit sa Kanya, in prayer, in devotion, and then to know, magsipag tayo to know Him sa Kanyang salita and to obey Him, to be faithful to Him, and to be productive sa gawain ng Kanyang kaharian. Obedience sa family, and then obedience sa Lord sa labas sa ating trabaho, in-apply natin yung commands ni Lord sa ating trabaho, yung law word niya sa atin. Because none can separate us, nor height, nor depth, nor any created thing will not be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Kaya nga, I'll close it with this slide. Doon sa, balik ko ng dalawang slide. Kaya nga sabi rito, dito sa mga kahihirap-hirap na to, nagkakaroon tayo ng despair o unbelief. Kung minsan nagpo-produce yan ng doubt. Even our own selves, God saves us from our own selves. Meaning to say, He will save us from our unbelief, from our doubts, from our weaknesses. He will save us. Yung mga lessons natin noon na we have our own Sea of Galilee, where God meets us at our lowest point at kung saan ini-encourage niya tayo, go and serve me in my kingdom, even you have to die for me. Sabi ni Peter dati, Lord, hindi, kaya kong mamatay para sa iyo. Sabi ng Panginoon una, na hindi, hindi pa nakatilaok ng yung manok. Tinatwa mo na ako. Pero pinuntahan ulit siya ng Panginoon, feed my sheep. Do you love me? 3 beses siyang tinanong. Tapos sabi na ng Panginoon sa kanya, Peter, alam mo ang pupuntahan mo? You will die for me. Hindi na sumagot si Peter doon. It's going to happen. But in all these things, God works for good to those who love Him. And here, as we look to the inheritance natin sa eternity, sa full consummation ng inheritance na ibinibigay ng Panginoon, sa gitna ng mga troubles na nilalakad natin dito, ang sabi dito ni Paul, sabi ng Holy Spirit, the Lord will rescue me from every evil deed. And will bring me. Dito, bago to sinabi, basahin nyo to sa 2 Timothy, okay? Chapter 4. Bago niya sinabi ito, katakot-takot na problema ang hinarap ni Paul. Karamdaman, kagutuman. Hindi naman lahat palagi ganun. May mga times naman na siya, nakakapagbakasyon din sa jail. The Lord, maraming opposition siyang naharap dito. Maraming kontra sa kanya, maraming nag-persecute sa kanya, maraming nag-threaten ng life niya. The Lord will rescue me from every evil deed. Kaya alam ni Paul sabihin yung Romans 8 kanina what can separate us from the love of God? Amen? Buhay sa kanya yun And, ito na,
The Lord will rescue me and will bring me safely to His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever. Amen. Ito yung tinitingnan ni Paul dito. Hindi na yung na delikado ang lagay. Amen? None can separate us from the love of God. Even the love of God will bring us safely to His eternal kingdom. God bless you po.